Yan daw sunog na yan sa isang bodega sa Parañaque, pinakamalaking sunog na nirespondehan ng mga bombero doon ngayong taong ito. Bukod sa inabot ng 14 na oras bago tuluyang naapula ng aburin ang aabot sa milyon-milyong pisong halaga ng ari-arian, pati na mga grocery item na hindi na mapapakinabangan. Ngayon, nakatutok doon live si Tricia Safra. Tricia, kamusta na dyan? Mike, 1:30 pa nga ng hapon ang ideklarang fire out itong sunog sa Suising Warehouse dito sa Parañaque. Pero hanggang sa mga oras na ito, Mike, ay tuloy-tuloy pa rin ang mga papa-operations na ginagawa ng mga bombero dahil pa rin sa makapal na usok na nanggagaling sa bodega. Tanghali na, hindi pa rin naaapula ang sunog sa warehouse na nagsimula pasado 11:00 kagabi. Dahil tabing kalsada ang warehouse, naging perwisyo sa mga motorista at pasahero ang makapal na usok na nanggagaling sa bodega kahit pa maliwanag ang sikat ng araw. Medyo malabo kasi yung daanan yung kalsada may sa ulo sa ilong. 1:30 ng hapon na nang ideklarang fire out ang sunog. 15 milyong pisong halaga ng nasirang estruktura ang naabo. Di pa raw kasama ang halaga ng mga di na mapapakinabangang grocery items na nasa loob ng tinatayang 3,000 square meter na warehouse. Mabuti na lang at walang nasaktan at nasawi sa insidente. Ito raw ang pinakamalaking sunog na nirespondihan ng Parañaque Fire ngayong taon. Malaking chance mag-rekindle yung sunog. Kaya man naman kasi matagal yung ano natin kasi yung content marami. Then alam naman natin yung stocking ng bodega pataas. So once na nasunog yun at ang mga pabagsak lahat. So may in between nun, yun yung mga nasunog na parte. So pag natakpan lahat yun na yung mga nagbabaga. Sa kanilang inisyal na investigasyon, sa receiving area ng bodega nagsimula ang sunog dahil daw sa umapoy na kawad ng kuryente. Maraming dahilan yan. Unang-una, nagkaroon ng short circuit. So once na nagkaroon ng short circuit yan, didikit yung wire. At kung hindi nag-trip yung circuit breaker, so magiging magbabaga talaga yung wire. Masusunog na yung mga insulator nun. Pwede rin magkaroon ng overloading ng appliance. So magbabaga rin yung wire na yon. At kung hindi ka naka-circuit breaker din, so continuous ang init nun hanggang sa masunog na yung insulation nun. Marso raw ng nakaraang taon, nagkaroon din ng ganito kalaking sunog sa isang warehouse sa Parañaque. Inabot daw ng 5 araw ang mop-up operations noon. Posible raw na maulit ito ngayon. Ayon pa sa Parañaque Fire, base sa pakikipag-usap nila sa kinatawan ng warehouse, handa naman daw makipagtulungan ang mga ito sa mga bumbero para mapabilis ang clearing operations. Ngayong papasok na ang buwan ng Marso na tinaguri ang Fire Prevention Month, paalala ng BFP. Ito na naman yung hudyat ng pagpasok ng Fire Prevention Month natin. So pinapaalala lang natin sa ating mga kababayan na pagka aalis sila ng mga bahay, kailangan nilang i-check lagi yung kanilang mga appliances, i-unplug yung mga nakasaksak na appliances. Pag sa mga ganitong sa mga industrial occupancies natin, kailangan naka-on-call din yung yung pinaka-manager para mabuksan kaagad itong bodega. Mike, pangambangan ng ating mga otoridad, lalo na ngayong kumagat na ang dilim, ay baka maging mapanganib para sa mga motorista nating dumadaan dito sa SLEX at Skyway dito sa may Parañaque. Itong usok na nanggagaling sa bodega. Pero ayon sa Parañaque Fire, nakipag-ugnayan na raw sila sa pamunuan ng Skyway at SLEX para alalayan yung ating mga motorista ngayong gabi sakali maging abala sa kanilang pagmamaneho itong usok. Mike? Tricia, bakit? Kahit fire out na, may usok pa rin na nadarama dyan na lumalabas doon sa nasunog? Ayon nga sa paliwanag ng hepe ng Parañaque Fire, na si Fire Superintendent Manuel, yung stocking araw kasi ng mga stocks dyan sa loob ng bodega ay pataas at naunang nasunog yung mga nasa gitna hanggang ibabang bahagi. Ngayon, babagsak daw yan, yung mga content na yan ng bodega na nasunog at naipit sa ilalim kumbaga yung baga. Para ito yung konsepto ng pag-uuling, Mike, yung nasa ilalim yung baga at natatabunan ng basang materyales o ng mga basa at hindi nasunog na materyales yung itaas. Kaya ngayon ay patuloy pa rin ang pag-usok nitong mga nasunog na content nitong bodega. Mike? At makapal pa rin ang usok hanggang sa mga sandaling ito, Tricia?
Oh Mike, dito sa akin nilalagyan natin, mula rito ay minatatanaw pa rin tayong usok na nanggagaling mula ron sa bodega. Hanggang sa mga oras na ito Mike, nagpapatuloy pa nga rin yung mga operation sa ginagawa ng mga bumbero. At ayon na nga rin sa fire marshal na nakausap natin kanina ay tulad din ng nangyari noong Marso noong nakaraang taon kung saan nagkaroon din sila ng malaking sunog na nirespondehan ay maaaring abutin daw ng ilang araw itong kanilang clearing operations dahil nga sa dami ng mga nasunog na content ng warehouse sa loob at dahil na rin sa kapal pa rin ng usok, Mike. Maraming salamat, Trisha Safra.